Sa iba pang ulat, upang mas maprotektahan ang radio waves at frequencies para sa pagsasahimpapawid ng broadcast at telecommunications network, inilunsad naman ng National Telecommunications Commission at Korea International Cooperation Agency ang Radio Frequency Monitoring and Direction Finding System. Handa na ba ang Pilipinas sa ganitong pamamaraan? Ang sagot sa ulat ni Ara Perez. Paano nga ba sumasahimpapawid ang ating mga paboritong programa at paano nga ba tayo nakapagpapadala ng text messages? Sa radio frequency nakasalalay ang pagpapadaloy ng radio waves. Kapag nakapag-supply ng radio frequency sa isang antena, makabubuo ng electromagnetic field na siya namang responsable sa pagsasahimpapawid ng mga broadcast at telecommunications networks. Ang National Telecommunications Commission ang siyang nagbabantay sa radio frequency upang masiguro na lahat ng dumadaloy na frequencies ay otorisado at walang banta sa seguridad. Ngayon, katuwang na ng NTC ang Korea International Cooperation Agency o KOICA sa teknikal at sensitibong tungkuling ito. Sa ilalim ng 200 million peso grant aid program, isang frequency monitoring device ang ipinagkaloob ng South Korea sa NTC. Upang siguruhin na walang sagabal sa radio environment, napapanahon na nga para pag-ibayuhin ang kapasidad ng NTC sa pagmamando sa radio spectrum. Ma-monitor niya lahat yung mga illegal frequency at ma-detect niya, ma-monitor niya yung exact location. So kunyari nag-file yung mga telcos ng kanilang pag-register nila ng frequency sa amin. Tapos na-monitor namin na meron pala silang ibang frequency ang nag-register sa kanila, mape-penalize sila. Ayon sa NTC, ligtas at hindi raw ito prone sa hacking dahil sophisticated o maselan ang ginamit na sistema dito. Well-trained yun kasi pinadala namin sa Korea. And hanggang ngayon meron silang training hanggang December. May 3 monitoring stations, Quezon City, Malabon at Taguig, na nagpapadala ng impormasyon sa Central Monitoring Station sa NTC. Dito na natutukoy kung ano at nasaan ang illegal frequencies. Maaaring magmulta ng mula 100,000 hanggang 1,000,000 piso ang kumpanyang nasa likod ng illegal na frequencies. Sa ngayon, sa Metro Manila pa lamang ang saklaw nitong device na ito. Ayon sa NTC, susubukan muna ito ng 1 taon bago mag-expand sa Visayas at Mindanao, na popondohan pa rin ng South Korea. Para sa Telebisyon ng Bayan, Ara Perez.